Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprang up and began walking. And when the crowd saw that Paul has done what Paul has done, they lifted up their voices, saying in Lycaonian, "The gods have come down to us in the likeness of man." Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker, and the priests of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowd. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, "Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to the living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways, yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rain from heavens and fruit season, satisfying your heart with food and gladness. Even with these words, they scarcely restrained people from offering sacrifices to them. Heavenly Father, we thank you, God, for this afternoon. Thank you for this gathering, God, of all saints. Thank you for once again we have come here, Lord, to hear thy word preached. Thank you and praise you, God, for all the things that you have sent to us, and we pray tuloy na buksan mo ang puso at isipan, tuloy ang mga Espiritu tumusap sa amin as we continue sa aking pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Lord, we do everything in your name, you glorify alone. In Jesus' name. Amen. Po tayo po. So, ipag-comment niyo po na hindi nakarating ang ating guest preacher. At siyempre, dapat po ay lagi tayong ready to share the good news. Hintay po nila yung piano. Sabi ni DJ, ito nasan yung piano. Kaya siguro lumabas sa subway. So alam ko ay nalimutan na natin yung mga napag-aralan natin sa Acts dahil maraming linggo na hindi tayo nakatalakay sa Book of Acts. Tapos tayo doon sa Antioch at sa Iconium. At ngayon ay dito tayo sa Lystra. So, ang babalikan po natin yung ating mga pag-aaral ng Acts sa mga nakaraang linggo. Matapos yung Book of Colossians. At nakita natin doon who we are in Christ. At ano ang meron tayo. So, ay magiging faithful servant tayo ng Panginoon Kristo sa kanyang ipinag-uutos sa atin. So nakita po natin doon sa aklat ng mga gawa, chapter 13, yung
unang missionary journey ng si Paul at si Barnabas. Nakarating po sila doon at sila ay nangaral sa Cyprus. Ay sinugos ng Espiritu Santo si Bernabe at Saul doon. At pagdating po nila doon ay nangaral po sila sa mga sinagoga na nandoon. Dahil may mga sinagoga doon, maraming mga Jew. At kung maalala po natin yung kanyang pangaral, nangaral doon, ay same pattern nung pinangaral ni Stephen. Ikinwento niya ng patungkol sa ninuno hanggang makarating sa ating Panginoong Kristo. At sila ay nakarating sa Antioch sa Pisidia. So, review pa lang ito ng nakaraan para may connect natin sa ating pag-aaral ngayon. Dahil more than 1 month, siguro tayo hindi nakapag-acts. Meron tayong Colossians, Genesis, Romans, at Colossians again. At nagmula ron ay nakarating sila ron, nangaral sila sa mga sinagoga. At may mga tumanggap, may hindi tumanggap. At pagdating sa dulo, sabi ron, ipagpag yung alikabok sa kanilang mga sandalas sa mga hindi na tumanggap sa kanila. At pagdating sa dulo ng chapter 13, sabi ron, kaya pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila ay nagpunta sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. At pagdating nila sa Iconio, gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayon man may ilang Hudyo na ayaw sumampalataya. Sinusulat pa nila ang mga Hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga kapatid. So nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. So, pinagtubayan ng Panginoon na totoo ang pangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kaya't nanatili ang mga tao sa lungsod, may pumanig sa mga Hudyo, at may pumanig din naman sa mga apostol. Binalak ng ilang mga Hentil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno na saktan at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit, nang malaman iyon ng dalawa, sila ay tumakas patungong Listya at Derbe na mga lungsod ng Iconia at sa mga harating na lupain, at doon sila nangaral ng mabuting balita. At pagkatapos, ngayon, si Paul at Barnabas at Listya sa ating yung nag-aaral na so isinulat ito ni Apostle Paul gaya na basa ko kanina. No? This is how one should regard us as servant of Christ, as stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. So tayo daw ng mga anak sa kay Kristo ay nasa kay Kristo ay binubi daw tayo ng mga alagad o mga servant ng ating Panginoon sa Kristo
na yung aim natin ay maging faithful doon sa pinagkatiwala na sa atin. Ano ba yung pinag-ubirin na pinagkatiwala na sa atin ng Panginoon Kristo? The Great Commission. At pinakikita po ng ating text yung faithfulness nitong si Paul at Barnabas sa mga panahon na sila ay nagtagumpay at even sa mga panahon na sila ay dumanas ng mga matinding mga kapighatian. At patuloy yung kanilang faithfulness sa paghahayag ng mabuting balita. Yung kanilang mga karanasan ay naitala upang ating silang tularan bilang halimbawa. At matuto tayo sa kanila at imitate natin si Paul at Barnabas as faithful servant of Christ. So, hindi ko na po nilagay yung of Christ doon kasi kung ikaw ay servant, hindi lang kay Christ, dapat tayo ay maging faithful. Ano man, sino man yung ating pinagsisilbihan as a servant, so you should be faithful. Kaya, a faithful servant, yung pong pamagat ng ating title. Pamagat ng title. A faithful servant. No, kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, yung ikaw ay servant ng mga pinagtatrabaho mo, then you should be faithful. Sa trabaho, ganoon din. At saan ang tayo naroon? You should be faithful servant. So yung faithfulness ng itong mga apostle, kumpara daw dito sa mga unchangeable na pagan crowd, no, ay dinamit ng Panginoon yung pagpapagaling ni Apostle Paul doon sa isang lumpo mula pa sa kanyang pagkabata, mula pa sa kanyang pagsilang. No? At nakita natin doon sa ating pasahe na sila ay itong crowd ay handa sila na silang alayan nito mga karamihan nung makita nila yung ginawa nito si Apostle Paul. But kung babasahin pa natin patuloy doon sa mga sumusunod na talata, no, makita natin doon na itong mga Hudyo at na galing sa Antioch at sa Iconium na namumuhay doon sa mensahe ni Paul ay sinusulang itong mga karamihan upang batuhin o pagbabatuhin itong si Paul, no? At tinuturing nila ang isang impostor. Babasahin po natin sa mga 19 hanggang sa mga susunod na talata. So, at siya pa ay kinalagkad palabas ng syudad at itinapon na halos konti na hininga, halos mamatay na. But sabi ni Luke ay hindi pa siya patay. Ano lang, yung parang mamamatay. Ganon yung ginawa kay Apostle Paul. At ngayon ay nandito tayo sa ikalawang syudad ng chapter 13. Yung una ay yung Iconium. At ngayon, nandito sila sa Lystra. Yung daw Lystra ay isang lugar na hindi kalayuan sa Iconium. It is only about 20 miles south. No? At dahil walang sinagoga dito sa Lystra, dahil si Apostle Paul at si Barnabas ay nangaral in the public marketplace. Kung po sila marahil ay nangaral. Una, makita po natin dito
that a faithful servant courageously keep on proclaiming the gospel sa kabila po ng mga persecution. Paul and Barnabas have been forced to flee doon po sa Antioch at Iconium dahil sila ay pinersecute po doon. At nung sila ay makarating sa Lycaonia, ay sila ay nagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi po doon sa huling bahagi ng chapter 7 at chapter 7 and chapter 13. And there, nandun po sila sa Lycaonia, Paul and Barnabas, they continue to preach the gospel. So being a faithful servant of Christ, sa kabila ng mga persecution na kanilang dinanas sa Antioch, sa Iconium, ay hindi po sila tumigil, kundi sila ay nagpatuloy sa paghahayag ng mabuting balita patungkol sa amin. Marahil sa iba, pala sa Antioch, ay tumintunan, hindi na tutuloy sa Iconium. But sila ay nagpatuloy at magpapatuloy pa sa mga ibang lugar, even na sila ay daranas ng mga persecution. Even after getting stoned, Paul didn't give up. Hindi po sila nag-give up, kundi pinagpatuloy nila yung work na pinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. They're persistent in preaching the gospel in spite of intense opposition. At hindi po ito naging madali, but naging matapang po sila, nandun yung courage nila sapagkat alam nila ng Diyos ay kasama nila. At yung kanilang pinangangaral ay mabuting balita na magpapalaya doon sa mga makikinig at mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. No, marahil daw sa atin, kung ikukumpara doon sa dinaanan ng Paul at Barnabas, ay wala pa sa kaligtasan. But you will catch criticism if we attempt to serve the Lord. No, hindi po ginagarantiya na walang mag-oppose o walang reject kapag tayo ay nag-share ng salita ng Panginoon. Kung minsan yan ang nagiging dahilan kung kaya't nawawalan tayo ng lakas ng loob upang maghahayag ng salita ng Panginoon sapagkat ayaw natin na ma-reject. Ayaw natin hindi ba correct? Kundi i-reject nila yung ipinipreach natin. But for them, as long as they're preaching the truth of the Word of God, tanggapin man nila o hindi, they have done their part. And they leave the result sa Panginoon. So, nakita po natin dito that very amazing yung ginawa ng Panginoon dito sa verse 8 to 13. At siya ang nagbukas ng way upang may pangaral nila ay upang ipakita sa karamihan may pangaral yung banal na yung ebanghelyo doon sa syudad. Ito po ay isang paganong lugar, yung Lystra. At kung makita nila na pinagaling ni Apostle Paul yung lumpo na mula pa sa kanyang pagkabata, dahil kilala nila yung lumpo na yun, nang nandoon, no?
familiar sila ron at nang makita nilang napagaling niya, ay kaagad-agad kumilos din yung kalaban upang ma-interrupt yung kanilang pagpapahayag na salita ng Panginoon. Paul and Barnabas ay wala po silang idea kung ano ang mangyayari sa lugar na kanilang pinuntahan. Wala silang mga plano na ibang plano, kundi ang nais nila sa pagtungo nila sa lugar na yun ay mangaral, ipahayag ang mabuting balita sa mga tao roon. So they walked right into the marketplace and began trusting the Lord to have prepared certain people, to have men of His choosing ready to open the door to the city. And as they proclaimed the gospel, at ganito po yung nangyari. No, ipinangaral ni Paul, habang si Paul ay nangangaral, marahil ilang araw na siyang nangangaral sa lugar na yun, no, yung the marketplace, then nakita nila yung isang lumpo mula pa sa kanyang pagkabata na hindi lumalakad at nandoon lang. No? At sigurado kilala siya ng mga taga-roon pagkat nandoon lamang siya kung saan dinatnan ni Apostle Paul. At sabi po sa ating pasahe, he heard kung ano po yung ipinag-preach ng pinahayag ni Apostle Paul. He heard, at pagkatapos niyang napakinggan, ano po yung kanyang ginawa? Siya ay nanampalataya. He believed. After he heard, he believed what Paul declared about the power of Jesus Christ. Amen. The mighty Son of God. At pagkatapos, ano pong ginawa niya Paul? Tiningnan niya. Paul looked at him at nakita niya sa kanyang mga mata the faith to believe. At kadaka-daka, no, ang Banal na Espiritu ay inuspos itong si Apostle Paul at sinabi dito sa lumpo, stand upright on your feet. And the lame man, though he had never walked in his life, made the effort to obey. He had faith enough to try. And the moment he began to obey, the power to obey was given. Meron kang pananampalataya, pero ayaw mo nung sumunod, then useless yung pananampalataya. Ito daw exactly the way that Christian life always works. It does not make any difference whether na meron kang problema in physical or emotional or spiritual, you are going to be held in bondage until you begin to obey the word of God about it. Until na hindi ka mag-obey doon sa salita ng Panginoon patungkol dito, then you are in bondage doon sa mga pinagdadaan. When you make the effort to obey, God will set you free. But He will never move until you obey. That is the way faith works. Meron isang matanda, kwento ko na siguro sa inyo, nandun siya sa isang bangka, patawid-tawid dun sa ilog, punta doon sa kabila, papunta dito sa kabila, yung bangka ay yung matanda nasa bangka. So napagmasdan siya ng kanyang apo
At isang araw ay tinanong siya ng kanyang apo. No? Sabi niya, Lolo, ano yung ginagawa mo tuwing ating gabi, nandun ka sa bangka at patawid-tawid ka dun sa ilog? Ang sabi ng lolo, gusto kong makalakad sa tubig. Sabi ng ako, gusto mong makalakad sa tubig, Lord? Ba't hindi ka naman umi-step dun sa tubig? Nandun ka lang sa bangka, patawid-tawid dun. No? Gusto mong makalakad ka sa tubig, step on the water. No? Gaya ni Peter. Sabi ng Panginoon, come. He has faith and he walked. But so the bagyo, malakas na hangin. Then faith failed, then siya mula siya nagubok. But the Lord will ayan, nalamog ka when you call out. Siya ay humingi ng tulong, then hinahon siya ng Panginoon. So most people are kept from seeing God at work in their lives because they keep waiting for God to do something in order for them to believe. No, hindi daw po. He has already done all that He is going to do in advance. Ginawa na lahat ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang ay trust and obey. May kanta yun, hindi mo nakakantayin. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When you believe what He says, then He will give you the power to be free. Pag sinabi ng Panginoon, kayong mga napapagal ay lumapit sa akin at bibigyan mo ng kapahingahan, then anong gagawin mo? Ikinig ka lang ba? Nag-invite siya. Pag sinabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. Anong gagawin mo? You need to obey. You need to have that faith. So this miracle is the mighty parable of many who have been spiritually lame, unable to take a step toward God, but who have been set free to do so by the gospel. At nakita po, napansin, kaagad ng karamihan, ito ang ginawa ni Paul and Barnabas sa pagpapagaling doon sa isang lungkot. Some ordinary city would have been open to preaching the gospel and God full purpose would have been accomplished there. Kapag hinayaan ang lugar na may pangaral ng mabuting balita, yung purpose ng Panginoon ay magaganap sa lugar. Even sa ating mga buhay. Kapag hinayaan na may pangaral sa iyo ang mabuting balita, yung purpose ng Panginoon ay mapupulfill sa iyong buhay. Parang kisap mataraw yung sitwasyon ng makita nila ito at marinig yung salita ng Panginoon. But nakita natin doon, somebody has twisted and distorted itong people doon sa pag-receive ng salita ng Panginoon sa pangangaral ni Apostle Paul. Kapag ang alagad ng Panginoon ay ginagawa yung work na pinagkatiwala ng Panginoon, masahan yung opposite side ay gagawa rin upang ma-distract, upang pigilan yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon, pagpapangaral ng salita ng Panginoon. Nakita niyo sa mga nakaraan nating pag-aaral, habang sila ay nangangaral, ay merong isang salamangkero, no? Para ma-distract sila. At dito ay ganun din ang nangyari. Habang sila ay nagpapatuloy ng mangaral at ipinagaling yung lumpo, ano po yung
Kasunod na sinabi ng mga taga-ron, they lifted up their voice saying in Lycaonian, no, doon sa kanilang salita, the gods have come down to us in the likeness of man. Then, mamangha yung mga tao, madidistract. Yung focus nila ay hindi na doon sa pangangaral, pagkus doon sa sinabi nitong mga kasamahan nila ron. Why the gods have come down to us? At sila po ay binigyan ng pangalan. Yung si Zeus at si Hermes. Sa Roman name daw po, ito ay Jupiter and Mercury. Dahil daw si Barnabas had a long beard and dignified bearing, they called him Jupiter or Zeus. No? At dahil naman si Paul was small and talked a lot, he called Mercury or Hermes. So the spokesman for the gods, yung spokesman, si Paul, kaya pinangalanan siyang Hermes o Mercury. At ito ay subtle attack ng kaaway upang ma-stop yung paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan dito sa pagano siyudad. Here was an appeal to the ego of the apostle. Ito raw ay appeal sa ego nila. Tinawag tayong mga Diyos. Samantalin nila yung pagkakataon at marahil ay malilin lang nila itong mga tao doon. But hindi po nila ginawa yun. Because they are a faithful servant of Christ. They are not pointing people to themselves, but they are pointing people to God, to the Lord Jesus Christ. Imagine daw natin, mapunta ka doon sa strange na lugar, na gaya ng Listra, na lugar ng mga pagano, at pagkatapos i-welcome kanila na isang Diyos. Ano ang mararamdaman mo? Marahil ay manglalaki ang iyong mga tenga. Kung papantig ang mga tenga mo, minsan ginagamit ng kalaban yung ating mga popularity. Yung popularity mo para mahadlangan yung trabaho ng pinagagawa ng Panginoon sa akin. Sometimes popularity is the weapon Satan employed most successfully of all to ruin the representation of the gospel. But mapapansin natin na kung ano itong ginawa nitong si Paul at ni Barnabas. Pagdating po sa 40, sabi po doon. But when the apostle Barnabas and Paul, so dito pa lang po tinawag na apostle, si Barnabas at si Paul. So nung nakarang pag-aaral natin, hindi po natin nabasa yun. Paul and Barnabas, Barnabas and Paul, tapos nagpalit Paul and Barnabas. But dito, tinawag po silang apostle. They tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, "Men, why are you doing these things?" Sabi po dun sa ating pasahe, sila po ay nangusap sa kanilang language. Lycaonian language. So hindi po nila alam yung language na to. But mababasa natin na si Timothy ay taga-ron. Si converted Timothy ay taga-ron. Marahil ay sinabihan sila kung ano nangyayari sa mga tao ito. Sila ang pinag-uusapan. At kanilang naunawaan
at sila ay nagras sa karamihan at sumigaw ng, "Men, why are you doing these things?" What these things? Ano yung things niya? No? Sila ay ginagawang mga Diyos. Nais na silang offeran or alayan. We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generation, He allowed all the nations to walk in their own ways, yet He did not leave Himself without witness, for He did good, and by giving you rain from heaven and fruitful seasons, satisfying your heart with food and gladness. Even these things, even with these words, He scarcely restrained the people from offering sacrifices to them. So ganito po yung pattern. Yung pattern of preaching doon po sa mga non-religious people. Kapag nakasumpong tayo, mga non-religious people, at hindi sila interesado sa Bible, hindi nila alam yung Biblia, meron yung isang pa-contest, sabi, ano yung unang book of the Bible? Joseph na. Kasi hindi nila alam yung Bible. Pinag-uusapan nga namin, see how these people. Hindi yung Bible, hindi. Buti nga, si Joseph ang nilagay na. Paano nila nalaman na si Joseph, ba't hindi si Abraham? Si Joseph pa yung nilagay. Sana nanalo na siya ng 100,000. But Bible, hindi nila alam. No? So ito yung pattern nila, Apostle Paul. At iba pang mga disipulo, kapag sila ay napunta sa lugar na hindi nila alam yung Bible, wala silang alam patungkol sa mga ganito, they will start with the nature. If you want to know how to reach nature, yung daw kapitbahay mo, no, na hindi interesado sa gospel, and who know nothing sa scripture, who have not been to church, no, at hindi siya interested sa mga to, ay may paraan kung paano siya i-approach. Ganito yung pattern nito mga noonang apostol. No? The approach is through nature. When Paul went to the Jew, no, nung si Paul ay pumunta siya sa mga Hudyo, nagsimula siya with the scripture. Kasi alam nila yung scripture. No? At yung katotohanan na patungkol sa Diyos ay alam ng mga Jew. Kung kaya siya ay nagsimula sa scripture. At kapag sila ay nagpunta sa mga Hentil, he started with nature. Nagsimula siya sa nature. The truth of God which they already knew. Yun ang alam nila, yung nature. Pag sa Jew, alam nila scripture, simula nila scripture. No? Kasi pag pinuntahan mo yung babahaginan mo, wala siyang idea sa scripture. Ano man ang sabihin mo, nakatungan na siya. Hindi niya ma-absorb. Sabi nga natin, hindi niya mag-gets. So, unahin mo muna dun sa alam niya at ask yung gospel. Yung mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan. No? Ito mga apostol, alam nila kung paano ipasok yung gospel doon sa conversation. At kapag ikaw ay nakakita ng bagong friends, nakipag-conversation ka, huwag mo agad biglain ng Bible. Sabi nga ng ating motto, no? First, you need to connect. No? How you connect? Makipagkilala ka muna, magkipag-gaanan ng loob, and when the trust is built,
then you start sharing. Ganon yung pattern nila. Mga unang mga alaga. When they come to the people who know, pag sila ay napunta sa mga sinagoga, scripture yung kanilang pinag-aaral. Kasi alam nila, sinagoga yan eh. Wala na naman pumunta ka dito. Tapos nature yung scripture. No? Kaya nagpunta ka dito, may idea ka sa scripture. No? At kapag sila ay napunta sa mga lugar na walang sinagoga, gaya ng Listra, so they have no idea in the scripture, they started with nature. At makita po natin that dito, that the faithful servant point people to the living God, not to themselves. They point people to the living God, not to themselves. Ang sabi niya, ang sabi po doon sa verse 15. Sa dulo, sa gitna ng verse 15. Sabi na, that you should turn from these vain things to a living God. Tabo sa buhay ng Diyos. They point people to a living God. They began to speak in their native language. Sabi nga natin, hindi nila maunawaan. No? At excitedly, merong nagsalit na nagsabi sa kanila kung ano yung nangyayari. And yun po yung ginawa nila. Sila ay nag-rush and they cried out, "Man, what are you? Why are you doing these things?" So si Barnabas, pinangalanan siyang Zeus or Jupiter, si Paul, Hermes, or Mercury, dahil siya daw yung orator. No? Siya yung tagapagsalita. No? At ito pong idea na to ay binase po nitong mga taga-roon, no? Yung in-identify nila si Paul na Zeus at Hermes ay ibinase po nitong taga-roon doon sa sinulat nitong si Ovid na taga-Roman. Ano po yung istorya? According daw kay Ovid, ito raw si Zeus at si Hermes, isang panahon ay bumisita sa valley ng Listra. Pumunta daw sila ng door to door, wala man daw nag-invite sa kanila at nagpapasok. At finally daw, nakarating sila doon sa isang cottage na meron isang mahirap na couple doon. Pinapasok sila, pinakain, at binigyan ng tulugan. Tulog ng gabing yaon. Hindi nila alam na ito daw Zeus at si Hermes ay God, small g. No, hindi niya God. Sulat daw ni Ovid na taga-Roma. Ito yung istorya kung bakit sila nag-come up doon sa sitwasyon na yun. Dahil daw sa kanilang hospitality, itong dalawang gods, yung small g, ay, gods, yung big G. No, itong mga gods nito ay binayaan daw itong couple na to na yung kanilang roof ng bahay ay ginawang golden roof. Gulat yung mga tao. No? Yung kanilang cottage turned into golden roof temple. But they destroyed the selfish people who had refused to take them in. So, dinestroy nila yung mga tao na hindi nagpapasok sa kanila. Kaya nga yung mga tao dito sa Listra, ayaw nilang maulit yung nangyari na yun. Kasi yun yung istorya na nakagisnan nila, na sinulat nga itong si Ovid, no? Na merong dumalaw dun sa kanila, na gano'n, Diyos, sa kanila Diyos, ay ito yung nangyari. Dinestroy nila yung mga hindi
nag-receive sa kanila, at itong couple na nag-receive sa kanila ay binayaan sila. So ayaw nilang maulit ito. Kung kaya nga itong mga tao ay dali-daling tumakbo doon sa temple ni Zeus. No? At ibinalita doon sa priest nila ang nangyayari. At ito naman priest ay dali-dali na kumuha ng oxen. Sabi doon sa ating pasay. But, yan. Tumakbo sila doon sa priest, and the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands and at the gates and wanted to offer sacrifice. No? Kasi ayaw nilang maulit yung nangyari doon sa kanilang history. No? Kasi sabi nga, history repeat itself. At nagdali-dali siyang gumawa nun. At some point, no, sabi ko nga, itong si Timothy na converted Christian na taga-Lystra, ay sinabihan itong dalawa at nalaman nila. So the apostles were horrified. Sinira nila yung kanilang kasuotan, no? In the midst of the crowd, that sila ay sumigaw, "Man, why are you doing this things?" So, makita natin na hindi pa nila natapos marahin yung kanilang pangangaral. Then, na-distract na sila. So, maraming experience kung namin na-experience yan nung nasa Qatar kami, nila Brother Sunny, yan, si Brother Anthony. Huwag kami ay pupunta sa mga industrial area. Mga service pa nga namin nun, Mercedes. No? Dala-dala ni Brother Sunny. Susunduin niya kami doon sa church. Kaya punta na tayo ng industrial. O, nasasakay natin? Mercedes. Paglabas mo, Mercedes talaga. Kaya lang, truck. Truck. Mahirap na umakyat eh. Yan, no? Ito na yun. Kasi driver siya naman, yung naghahakot ng mga hangin. Service niya yun. Minsan yung may trailer. So minsan pag dala niya yung Mercedes na truck, yun ang gagawin na sa industrial. Many times, mag-distraction. No? Nag-BS kayo dyan, tapos ka-BS mo dahil sama-sama sa room. No? Minsan sa isang room, ilan sila? Minsan 16, 10, depende sa laki ng room. No? Tapos, na mga ilan lang yung nakikinig doon. So, yung mga iba nagpaparamdam. Of course, maingay naman, di ba katulog? Pero may mga room naman na mapapasaman ka na habang nag-DBS kayo, mga sarado yung mga kortina. Dahil yun lang yung privacy. Kortina lang. No? Tapos sila lang kayo, medyo tahimik lang yung sharing. Pero yung iba pala nakikinig. At the end, lumalabas na rin sila sa kortina. So maging faithful lang tayo, maging faithful, no, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And we will live there sa Panginoon. He will do the rest. So, kaya nga, pag minsan, Friday na umaga, mayroong 15-seater na abandon, kailang balik sa industrial na hindi mo pwedeng akutin ng minsan. Ganon ang ginawa at ginagawa ng Panginoon kapag faithful yung kanyang mga servant na nag-aaya ng salita. See? Dahil mga faithful yung mga nag-i-invite, yung mga nag-share. Andito, kita natin yung result. Paul began by telling them that Barnabas were men of nature. So he preached the gospel to them so that they would turn from the worship of vain idols to the living God. Kasi sila nga mga pagano itong lugar na ito. The living God who had made the heaven and earth and the sea
and all that is in them. When he spoke to the Jews, Paul could argue from Scripture, since they already believed it. But with them, an educated pagan, he began with creation, appealing to their sense that a living God, the Creator, stood behind all that they saw in the world. Merong Diyos na lumikha sa mga nature. It speaks about that. Then, makita rin natin dito, yun nga, that Paul shows that behind creature, there is one living God who is in control, who made all these things and who is controlling all these things. Hindi mga iba-iba lang na karamihan na sinasabi nila may kapangyarihan. No? At nagdi-divide pa itong mga pagano kapag pinag-uusapan itong mga Diyos nila, Diyos-Diyosan nila. Pagkat sinasabi nila, no, meron daw iba-iba silang mga Diyos. At marahil kung sila ay nangangaral doon, at itong mga paganong nakikinig doon, ay marahil ay marinig mo yung kanilang rejection. Ito na yung aming ginagawa. Dito na kami nabubuhay at ito na yung nakagis na namin, ito na yung nakalikayan namin. Tapos sasabihin mo pa ito, bago mo naman yan. Diba? At yan din yung mga narinig natin kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kung saan ako minapa, doon ako tatayo. Paano? Hindi ka makatayo doon, hindi gagapag ako. Kaya gagapag ko ba ako? Para tumayo lang. So marami, ma-encounter natin ng rejection. Kagaya dito sa mga pag-aaral nito. At sinabi nitong si Paul at Barnabas, no? Hindi nyo ba na-obserbahan yung nature? Hindi nyo ba na-realize na merong nagko-control sa mga ito? No? Hindi lang separate power yung nagko-control, but because merong isang buhay na Diyos, no? Ang nagko-control ng mga lahat ng bagay. As envisioned in the pagan pantheon, according daw sa mga pagano, sa pagano system, everything has a God. Ang lahat daw ay merong Diyos. Meron daw Diyos ng tubig, may Diyos ng mga halaman, meron Diyos ng mga bato. The process of the body had God. There was a God for speech, a God for sex, a God for life, at marami pang mga Diyos. At pag nagpunta ka sa India, million gods ang mga experience mo doon. Sa isang Diyos nga lang, hindi ka mapaganda o gana. Yung ba sa mga Diyos? No, ito yung pinuturo nila Apostle Paul. God, the living God, who create all these things na nakikita nyo sa paligid. No? A God who is in control of these things. Paul is saying, you haven't really seen nature. You haven't noticed, obviously, that nature is as one. It all ties together, blending and harmonizing beautifully. It all exists and functions together because it has been made by one God who is a living God. Yan ang pinangaral nila Apostle Paul. It is sustained and held together. It doesn't decay and fall apart, but it is constantly being renewed. So there is one living God, Paul declares to them in no uncertain terms that nature has borne witness to God. Yung nature na ito, yung mga nakikita nila ay nag-witness pa kung Paul sa Diyos. At similar din sa listening ni Paul dun sa Romans.
No? Romans 1, 18 to 32. At gayon din sa kanyang sermon dun sa mga Athenians. Acts 18, 22 to 31. Through creation, every person should know that there is an almighty creator and we are accountable to him. Accountable tayo doon sa nagdadaan ng biyahe. So yung mga tao nag-invent ng mga myth, like daw sa ancient Greek methodology, yung modern myth of evolution, nandun yung accountability nila sa Creator. At ganun din yung kung babasahin mo sa Romans 1:18, sabi po doon, they suppress the truth in unrighteousness. The testimony of creation is sufficient to condemn people for their rebellion against God. But it does not sufficient to save them. Pwede silang i-condemn itong mga creation around them. But it's not sufficient to save them. To save people need to hear the gospel. To save people need to hear the gospel. Kaya nga tayo ay tinagubilian na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Because the gospel only, by hearing the gospel, they man be saved. To be saved, people need to hear the gospel, which tells of God's provision of a Savior, Jesus Christ, who offered forgiveness of sin and eternal life to all who put their trust in Him. Kaya, hindi, may nature naman pala. Ano lang sila tumingin para sila maligtas. Hindi. Nature cannot see. They need to hear the gospel. And yun yung pinagkatiwala sa ating mga mananampalataya ng Panginoon. To preach the gospel. And if you are a faithful servant of Christ, then you are same as Paul and Barnabas. No? Sa kabila ng persecution, they continue to preach the gospel. At isa pa, ang pinopoint mo dito, the one living God permits man to free choice and therefore allow evils. Ba't pala ina-allow yung evil? Para pala kailangan mag-ibig. Kasi kung walang ibig, then you don't have to choose. They give you the power to choose so that gawin mo kung saan route ka magtutungo. Meron dalawang route. Yung isa sa destruction, yung isa ay sa ikabubuti mo. Then you have the choice to choose which way. Praise God. You choose the way here to hear His word. You are in a right place and in a right time. Naalala nyo yung dumaan ng Panginoon sa Kristo. Tapos sabi ni John the Baptist, siya, he is the Lamb that take away the sins of the world. Sino nakarinig? John and they are in a right place, in a right time. Kaya narinig nila yung sinabi ni John the Baptist that nagpagkadaan ng ating Panginoon sa Kristo, that He is the Lamb who take away the sins of the world. At anong ginawa nila? Sumunod sila. So you are in a right place, in a right time. Kaya kayo ay nandito at nakikinig
ng mensahe ng Panginoon. At sabi na ating pasayan, he heard what Paul says. Hindi lang niya pinakinggan, but he believed. And Paul saw in his eyes, kasi lagi may H dito. Then, sabi niya, rise and walk. One of the problems na daw nangyayari sa kapanahonan natin ngayon ay maraming nagtatanong, why is there evil present among men? Hindi nyo ba naitanong yun? Marami naitatanong din natin. Ito daw yung constant na argument, no? Hindi lamang ng humanis, bagkus marami. No? Sinasabi nila, if your God is such a loving God who loves man, why does permit suffering? Nasagot na po niyo ba yan? Maraming pag-aaral na natin na nasagot yan. But still, yan pa rin ang katanungan natin hanggang ngayon. Why? Why does allow evil and injustice while war is happening? No? At ito rin, alam din ito ng mga pagano, at ito rin yung kanilang arguments. They understood them and argued the same way. And Paul is answering by saying that you must know is that God in generation past, sabi po sa ating Isaiah, verse 16. In past generation, He allowed all the nation to walk in their own ways. Inallow niya to walk in their own ways. In other words, He gave them free will to choose. In order to permit that, He must allow evil. He must allow evil so that they can exercise their will to choose. And there are those today who say, why doesn't God stop yung mga nangyayari sa paligid natin, mga injustices o mga war? Pwede niyang gawin yun because He is God. Bakit niya hindi ginagawa? At kapag ginawa niya yun, then pinanggalan niya tayo na karapatang mamili which way we need to go. So, merong isang magandang bagay dito at merong hindi maganda. So, nandiyan ka. Which way you need to go. So, hindi ka niya i-co-cover. Hindi ka niya kakalat ka rin. Sabi nga, maraming pag-aaral na tayo, hindi tayo kakalat ka rin ng Diyos para, dito ka. No? So, God is sovereign, but we have that responsibility. The greatest dignity of human is the power to choose between two possible routes. God has given us that for us to take, to choose which way we need to take. And Paul says that it is the reason why God allowed evil. And then God did not allow it to go too far. Sabi po doon sa kasunod. Yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rain from heavens and fruitful season, satisfying your heart with food and gladness. He does not allow evil to engulf humanity and wipe us off the face. Hindi niya inaalaw. Yung magagawa ng evil o ng Satan is yung inaalaw lang ng Diyos. Kaya
Nang pag-aralan natin yung aklat ni Job, nung nakita natin ron, akyat panahon siya, humingi pa ng permission. And he is limited din sa maaari niyang gawin. Hanggang doon lang siya kung sa inaalaw. God has restrained him, and right in the midst of it, despite of the rejection and all the rebellion and blasphemy and hatred that is poured out against him by these people whom he loves, sa kabila ng pagmamahal ng Diyos sa tao, ganun pa rin yung kanilang response. He gives rains and fruit and harvest and gladness in the family circle and joy and happiness throughout the various moments of life. Kaya pag hinatulan tayo ng Diyos, ay wala na tayong may dadahilan pa. Sapagkat He has given up enough time. He has given up enough resources to hear His Word. At pinili pa rin natin yung sa destruction. Then, finish. That is the God who holds peace. Sa kabila ng mga ginagawa nito mga tao ito, even hindi man sila maging sa panahon natin, still, pinauulan niya at binubuhos, pinasasagana yung harvest. This is the God that Paul who preached. At yun po yung marvelous declaration of the gospel that God had given all these things, has given witness to these people about Himself. So, kung narinig natin ito, panawagan ng Panginoon, mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Kristo, na kaya nitong lumpo na pinagaling ni Apostle Paul, na nakinig. Sabi niya, nakinig. Maraming nasa church na hindi nakikinig. Kaya siguro sila ay hindi gumagaling. No? Kasi itong many times, no, yung ating mga sermon, sabi na, they put their attention sa apostle, sa pagkinig ng kanyang salita. Then, nagbabago sila, binabago ng Espiritu Santo. At itong lumpo na to, itong mula pa sa, sabi nga mula pa sa tiyan ng kanyang ina, lumpo na sila, hanggang isilang, hanggang sa lumaki. No, habang nag-aaral itong si Apostle Paul at si Barnabas, he heard, no, ang linaw, he heard. No, marahil sa maraming nagpupunta ng church pabalik-balik na walang nangyayari, maybe sarado yung kanilang mga tenga. They did not hear. Tinapos natin maraming aklat. Matatapos lang ng Colossus. Ito malayo pa yung tatakbuhin natin sa Acts. Anong epekto sa ating mga buhay ng mga salita? Kapag walang nagbago, same-same lang. Wala tayong pumunta rito. So praise God at may nagbabago naman kahit slow. So merong mabagal. Hindi naman tayo pagka naging Christian ka na sa isang gano'n ay nagbago na. Gradual. But at least may pagbabago. At ma-mature. Na hindi ang nais ng Panginoon ay child-like faith. Hindi childish. Iba yung childlike faith kesa dun sa childish. So, we need to believe, we need to hear, we need to believe, because faith cometh from hearing. Hearing by what? Alam ko, hearing ng chismis.
hearing by the word of God. No? At siya ay gumaling. Ano man yung merong karamdaman ka, emotional, physical, wag lang yung sa wala akong lahat kaya niyang pagalingin. God uses people to heal your sickness. God uses the Holy Spirit to heal. No, ang mas maganda, yung hinihil niya, yung inside bago sa outside. No? Yung nandito sa word yung ating Panginoon Kristo, yung kanyang pangangaral ay hindi yung magpagaling lang ng may sakit. Ang kanyang nais ay gumaling within. Yung espiritu, yung tao, yung kanyang whole being, yung kanyang gustong pagalingin. Hindi lang yung sakit na meron ka. At marami nagtestify, even meron mga kapansanan, testifying the goodness and the faithfulness and the love of God sa kanyang mga buhay. Because yun ang pinupunto ng Diyos. Hindi lang siya, hindi ba pinagagaling niya, even without faith. Ito sabi ng kapitan ng faith, pinagaling niya. But ang nais ng Panginoon, hindi lang physical healing magkaroon tayo, but spiritual. Amen. Yun yung pinakanais ng Panginoon. Even saying these things, with difficulty they restrain the crowd from offering sacrifices to them. So, they did not try to mix Christianity and paganism to get result as some have done in the history of the church. Hindi pwede magkasama ang Christianismo at yung paganism. They did not use their popularity to get inroads for the gospel. Hindi nila ginamit yung kanilang popularity para lang makapagpayag ng mabuting balita sa mga tao. At this point, would have believed anything Paul and Barnabas told them. They stood for the truth, exposed error, and would not compromise in any way in order to reach people. Sabihin nila yung katotohanan, expose nila yung mali, at hindi sila magipag-compromise. Upang marating lang yung mga tao. That is the faithful servant of Jesus Christ. Yun yung mga tapat na tagasunod ng Panginoon. This is what idolatry does to the person. It enslaves and it deceives. Yung practical word sa atin dito is to flee from idolatry. Sabi sa 1 Corinthians 10. So, kagaya ba ni Apostle Paul and Apostle Barnabas, ano ba yung ating faithful to serve God through the gifts that He has entrusted us and to share the gospel na siyang binandig niya sa atin. In good times, especially in bad times. Sabi nga, make the opportunity. While the day is ending. Kung walang ganito mga pagkakataon, even things sa paligid natin, how can we use this opportunity to preach the good news of the gospel para sila ay mapalaya doon sa na-enslave. So, gaya ng dalawang apostle nito at marami pang mga apostle, they are faithful to the role that God has entrusted to them. I pray na ganun din ang tayo. Iba-ibang way, iba-ibang gift na meron tayo. Use the gift for the good, people, and for the glory of God. Amen. For your
Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat again sa mga sana po tayo. Lord, salamat po rin that you have reminded us to be faithful servant, Panginoon, ng mga sitwasyon na gaya po nito si Apostle Paul at Barnabas. Thank you, O God, sa mga tao na namin dito, hindi nakinig ng iyong mensahe. Kaya ng grupo na nakarinig ng iyong salita. Hindi lamang niya dininig ito pagkus siya ay naniwala na ng palataya. Sa mga pinaharal na nila Apostle Paul at Barnabas patungkol sa kaligtasan na bumula sa aming Panginoon Kristo. Lord, sending O God sa aming kaligtasan, O God, may mga kilos ka, Panginoon. Narinig lang yung mensahe, O God. Lord, give them the faith to believe. Draw them to Jesus, O God. They will come to repentance and faith, accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Upang sila po ay kaya doon sa bumibiyag. Sa nang bumibiyag sa amin. Lord, maraming salamat po muli sa iyong salita. We pray na yung mga salita mo ay hindi mo sa aking mga puso, O God. Hindi lang dito aming narinig. But cause mamusap ito patuloy sa aming buhay, Panginoon, sa tulong ng iyong Espiritu. At kung may apply po ito sa aming mga buhay, makita sa aming mga buhay, especially sa mga ginawag sa mga natawagad. Maging buhay ng testimony po sa mga tawag na kapaligid po sa mga sitwasyon na Panginoon. Sa mga wala mong tamang relasyon sa inyo, God, patuloy po silang nilalapit sa iyo. Patuloy po silang tinusin. Gamitin mo yung mga salita sa tulong ng iyong Espiritu, God, sa rin, O Lord, ay gumaling not only their physical sickness, their spiritual healing na-experience din nila kung paano yung buhay na meron kami nagmula sa iyo. Lord, maraming salamat po. Namin binigay tuloy at puro salamat. Maraming panalangin sa pangalan ni Jesus. Now to Him who is able to keep you from stumbling, to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, to Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and